Isang mainit na umaga. Muli sa inyong lahat. Pakicheck nga. Ngungo eh. Okay, muli po tayong tumayo. Buksan po natin ating dalang Biblia dito po sa Kawikaan, Kabanatang 15, talata pong 2. Okay, kung naroon po kayo, ilang sundan, ito po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Proverbs chapter 15, verse 2. Sabi, ang dila ng may unawa ay nagbubunga ng kaalaman, ngunit ang dila ng mangmang ay bukal ng kahangalan. Pagpalain po ng Diyos ang kanyang mga salita, tayo po'y manalangin muli. Muli aming Ama, salamat sa malayang oras na ito na kami po ay makapagpuri, makapanambahan po sa iyo, Panginoon. Salamat o Diyos na kami makapag-alay ng mga papuring awit sa iyo, Panginoon, na meron pong kagalakan sa aming mga puso, Panginoon. Salamat din sa iyong pag-aadya na kami po ay makarating muli sa lugar na ito ng ligtas, payapa at buong galak, Panginoon, na kami ay sama-samang hindi lamang sa aming pagkikita, Panginoon, kundi higit sa lahat ay sa iyo, Panginoon. At sa mga oras na ito, saliksikin mo rin po, Panginoon, ang motibo ng aming puso, Panginoon, lalo't higit, Panginoon, makikinig kami ng iyong tinig minsan pa sa umaga pong ito, hayaan po itong mangusap sa amin, at hayaan po nito yung maglinis sa aming mga kalikuan, sa aming pong mga pagkakamali at mga kasalanang mga nagagawa, Panginoon. At dalhin mo kami sa landas, Panginoon, ng iyong katwiran, sa landas na kung saan kami po ay patuloy na nababago at iyo pong nakakatulad ng aming pong Panginoong Yesus. Purihin ka, O Diyos, ito po ang aming pong panalangin, kalakip Lord, ng aming pasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen, amen. Sige po, tayo po'y makakaupo ng muli. So, ito yung part no, ng ating pong series dito po sa Proverbs. At noong isang linggo na kung saan tayo po'y ang issue natin ay patungkol po sa dila. Okay. Pwede ba nating ilabas yung ating dila? Sige nga po. Bibilang ako ng 3, ilabas natin ang ating dila. Ha? Sige, 1, 2, 3. Ayaw nyo ilabas? Labak yung dila? So, nais sumagatan, mensahe po ng Diyos sa umaga pong ito, the tongue of a fool, no? Ang dila ng isang mangmang. So, yun yung sinabi ni James, no, sa kanyang sulat na napakaliit na bahagi po na ating katawan, ang dila, subalit malaki po ang nagagawang kayabangan po nito, no? So, bawat parte ng ating pong katawan ay meron po yung dual o function o gampanin na ginagawa. Ano po? So, sa ganang atin, ang dila ay ginagamit po natin para sa pagsasalita. Ano po? Yan ang pangunahing tool o instrumento na ginagamit po natin sa pagsasalita. Gayun din, no, ginagamit po natin ito sa paggiling ng mga pagkain. Tumutulong ito sa ngipin natin upang maigiling yung ating pong mga kinakain. Amen, no? So sa maraming bagay pa rin na gagamit po natin ang ating mga dila, pero yung pangunahing hulong natin ito ay nagagamit po natin ito sa pagsasalita. Pero gaya na yung sinasabi ni James na napakahirap supilin, no, ng dila ng tao. Pero ano nga po ba ang sanhi nito? Ito po ba ay galing lamang sa maliit na may tuturing ho nating muscle na ito? Ang nagiging outcome ng ating mga sinasabi. Ang sabi po ng Biblia, tigib ng kabutihan ang puso, no? Na kapag ang puso ng tao ay tigib ng kabutihan, yun din daw po ang lumalabas sa kanyang bibig. At kung ano raw po yung ibinubukan ng bibig, ay siya din daw pong laman ng kanyang dibdib. So, ang puso na tao ang siyang nagdidikta ng mga kanyang sasabihin o yung mga mamumutawing mga salita sa kanyang bibig. Kaya napakahalaga, bilang mga Kristiyano, na ingatan natin, no, yung
paraan kung paano po tayo magsalita sapagkat isa ito sa mga maaring mga dahilan ng sanhi ng pagkakasala po ng ating kapwa, no, ng ating kapatid. Sabi nga ni Mateo na huwag tayo maging dahilan ng pagkakasala ng ating pong kapwa. Hindi na po maiiwasan o hindi mawawala ang mga pinagmumulan nito, pero pwede ho nating maiwasan. Na tayo po ay maging dahilan o nang ikatitisod po ng ating kapwa sa paraan kung paano po tayo magsalita. Kaya ngayon pag-usapan natin yung mga paraan kung paano rin tayo nagiging isang hangal sa paraan kung paano po natin ginagamit ang itong ating pong mga bibig sa pagsasalita. Kaya mahalaga na maintindihan natin at maunawaan natin ito sapagkat may spiritual na implikasyon ho itong bagay na ito sa lahat ng atin ng mga sinasabi. Sabi ni Santiago, the poison on your mouth, no? Sa itong dila nito ay tila parang makamandag, no, na lason at nakakamatay, no? Sabi nga rin sa kawikaan, ang buhay at kamatayan ay nakasalalay sa atin ng mga sinasalita. Sabi niyan doon sa James chapter 3 verse 8, nandiyan po kayo? Yan. Okay, dagdagan ho natin ating pagtitiis sa init. Ano po? Ngunit wala pang makapagpapaamo sa dila. Ito ay kasamang hindi mapigil at puno ng kamandag na nakamamatay. So yung halaga rin, no, ng ating kasing yung ating likas ng pagiging makasalanan ang siyang nagtatulak sa atin sa mga bagay na sasabihin ho nating hindi ho nakalulugod at mga bagay na sinasabi ho nating mga masama. Kaya nga nilarawan niya ito na tila parang isang laso, no, na nakamamatay, no? Ang sabi nga nung aking nabasa, hindi na natin kailangan pang mag-take ng napakaraming doses ng lason, kahit na raw po yung gapatak ay supisyente na para ang isang tao ay mamatay. Ganun o kabagsik ang isang makamandag na lason. Ano po? Nakamamatay. Gayun din daw po, kahit ang isang salita ay pwedeng makasira at makamatay, no, ng atin hong relasyon sa ating pong kapwa, makamatay ng mga layunin, mga pangarap, no, ng ating pong kapwa, na makapakikinig ng ating mong mga salitang binibitawan. Amen. So, mahalaga na maging maingat po tayo. Ano po? Hindi nga ho mawawala yung pinagmumulan ng sanhi ng pagkakasala, pero pwede ho tayong makaiwas. Okay? Amen. So, ilan sa mga bagay na maling nagagawa ho ng ating mga buhay, ng ating sarili, sa paggamit ng ating nung dila. Una, ayon doon sa Proverbs chapter 26, verse 24 to 25, yung deceitful flattery. Sabihin natin, deceitful, diyan po kayo? Sabihin natin, deceitful flattery. Deceitful, mapanlinlang, mapandaya. Ang flattery po ay pambobola. Okay, siguro marahil nga dahil sa marami rin mga nalilinlang ng mga matatamis na mga salita ng mga tao, ay mga nahihikayat ho sila na sundin kung ano man yung kanilang inuutos sa kanila. No, kaya nga ho, di ba, yung usong-uso ngayon, yung mga pambubudol di ba? Marami pong mga nabubudol, kahit ng mga Kristiyano, minsan may mga experiences tayo na nabubudol tayo dahil sa marahil nga doon sa mga matatamis na mga salitang kanila pong mga sinasabi at nararahuyo ang isang tao na sundin o bilhin yung kanilang mga inaalok. Kaya sabi rin sa 26 verse 24 to 25, so ang tunay daw damdamin na mapagkunwari ay may tatago sa salitang mainam, matamis pakinggan, ngunit huwag paniwalaan sapagkat yun ay bunga ng kanyang
pagkasuklam. So, hindi ho batayan, no, na magaling magsalita ay nakakarahuyo na sa marami. Kaya nga, dahil bilang mga Kristiyano, napakahalaga na ating sinusuri, no? Be discerning sa lahat ng mga lumalapit po sa atin, especially doon sa mga nagtuturo at nangangaral po sa atin. Gaya rin ang sinabi ni Paul, dito po sa unang Thessalonica, no? Hindi ko na lang isulat. Nasabi ni Paul, 1 Thessalonians chapter 2, sabi niya dito, alam ninyo na sa aming pangangaral ay hindi sa pamamagitan ng matatamis na pangungusap o mga salitang nagkukubli ng kasakiman. Saksi namin ng Diyos, hindi kami naggangad ng papuri ninyo o ninuman. Kahit bilang mga apostol ni Kristo ay may karapatang kaming humingi ng anumang mula sa inyo. Okay? Sa halip ay naging magilo kami sa inyo tulad ng isang mapagkalingan sa kanyang mga anak. Purihin po ang Panginoon. So, yun yung mahalaga na si Paul, no, sila na rin ang magpapatunay na kahit nung simulang ay kanyang matagpuan ito pong iglesia pong ito, at simulang makasama niya at makapiling niya ang mga mananampalatayang ito, ay mapapatunayan niya na talagang si Paul ay hindi gumamit ng ganitong uri ng pagkukunwari, no? Maging sa kanyang mga pangangaral, pagsasalita at pagtuturo, ay hindi ho siya gumamit ng ganong uri ng mga salita na kung saan ay sila ay mga nahikayat dahil doon. Okay? Sabi rito sa verse 25, matamis pakinggan, ngunit kung huwag paniwalaan sapagkat yon ay bunga ng kanyang pagkasuklam. Okay? So, marahil, iba ko sa atin, gawin na rin ho yung mambola. Sino ba mga bolero dito? Siguro, mga kalalakihan, ano? Well, yan naman, no? Di ba? Kasi may mga kahalo rin, di ba? Sa mga nagbebenta ng mga kanilang mga produkto, di ba? May mga hahalong pambobola para hikayating silang bumili ng yung produkto. Tama ho ba yun? Kahit hindi mo siya ikaw personal na experience na gamitin yung produktong ini-endorse mo o iniaalok mo. Okay? Dahil sa binayaran ka ng malaki at may pangalan ka, lahat ng maaring pwedeng mga salitang kukumbinsi sa lahat ng mga mamimili ay gagawin, no? Bilang estratehiya para makahikayat na bumili. Okay po? So, marami rin manloloko ngayon, no? Kaya kaingat po tayo, no? Kahit sa mga bagay na kung saan sinabi rin ni Jesus, no? Mag-ingat kayo na huwag kayong malinlang, di ba? Sapagkat maraming paririto na sa pangalan niya sila'y manghihikayat din, no, ng kanilang mga mahihikayat, at ang pagkahikayat yun ay magdadala sa kanila tungo roon sa kanilang kapahamakan. Okay, next, sabi rin sa verse 24, ang tunay na damdamin na mapagkunwari ay di matatago sa salitang mainam. Matamis pakinggan, ngunit huwag paniwalaan sapagkat yun ay bunga ng kanyang pagkasuklam. Another wrong use of our tongue ay yung pong lying. Sabihin natin, lying. Lying. Parang lying in, panganakan. Pero ang pagsisinungaling ay isa sa mga bagay na kinamumuhian ho ng Diyos, no? Sapagkat alam mo natin kung sino ang the great liar, no? Walang iba kundi si Satanas, no? Huwag din tayo maging instrumento ng diablo sa magitan ng atin mga di pagsasabi ng katotohanan. Sabi sa Proverbs chapter 6 verse 16 to 17, ang kinumuyan ni Yahweh ay 7 bagay, mga bagay na kanyang kinasusuklaman o pakinggan ho natin. Unang-una, yun daw pong kapalaluan. Okay? Amen. So, hayaan natin ang Diyos ang ating pong itaas sa buhay po natin at huwag ho ang ating mga sarili. Okay? Gaano man tayo karunong, gaano man tayo kagaling. Minsan yung mga bagay na yan, nagiging dahilan ng ating pagkapalalo.
So kung meron man tayong dapat ipagyabang, walang iba kundi ang ating Panginoong Yesus. Amen. Nasabi nga ni Paul, kung sino mang nais na magmalaki, ang ipagmalaki niya, yung kanyang pagkakilala kay Kristo. Okay, next, yung sabi roon ay yung pong kasinungalingan. At ang mga pumapatay ng walang kasalanan. So, mostly, binibigyan natin doon dito ay yung pong kasalanan ng kasinungalingan. O, bilang mga Kristiyano, dapat lagi na tayo nagsasabi ng totoo. Kung ano yung totoo sa atin, yun mga sabihin natin. Amen po ba? So, sabi roon, mahalaga na namumuhi ang Diyos sa mga taong sinungaling. Ngunit ang tapat ay ligaya niya at aliw. So, yun ang dapat naging layon ho natin with regards doon sa ating mga pananalita ay kung ito'y tapat, no? Sabi nga po rito ay ito'y nakapagpapaligaya at nakapagbibigay aliw sa atin hong Ama sa langit. Amen. So, yun naman dapat nating hangarin, no po, yung ating pong mapaligaya at maluwalhati ang atin hong Diyos sa langit. Amen. Kaya nga, so ang ating daw pong pangusap ay dapat meron pong tanda ng sinseridad. Ano po? At ng katotohanan. Hindi ng mga pagpapaimbabaw o kaipokrituhan o ng mga kamalian. So, tandaan natin, itong halagang lesson po na ito bilang mga Kristiyano, sapagkat dito rin tayo nakikilala, di po ba, sa ating mga pananalita at pangungusap kung tayo nga po ba ay mga Kristiyano. So, dyan eksperto ang napakaraming tao. Ano po, at tayo bilang mga Kristiyano, hindi ito dapat na maging kasanayan natin. Ano po yung kasanayan yun? Yung manira ng kapwa. Ano po, lalo ng ating kapwa Kristiyano. Kaya nga sabi rin ni Paul na iwasan natin ang ganitong mga bagay tulad ng paninira sa ating pong kapwa. Sabi rin sa Proverbs chapter 10 verse 18b, ayaw? Sa chapter 10, verse 18, ito po ang sinasabi. Okay, ang nagtatanim ng puot ay puno ng kasinungalingan. Ang naninira sa kanyang kapwa ay isang taong mangmang. Yan. Amen. So, isang bagay din na mahalaga sa buklod ng pagkakaisa ng isang iglesia ay yung pong isang pagsasamang na maayos, ang pakikipag-ugnayan sa isa't isa. Ano po? Totoo, talagang may mga imperfection tayo di po ba? Pero wag naman maging dahilan yung imperfection para yung bagay na yon ang magkasira sa ating pagsasamahan, And later on, at sasabihin mo ito sa iyong kapwa o sa ibang tao, ang patungkol doon sa mga nangyayari, at yung naranasan sa iyong kapwa Kristiyano. Kasi pangit Ano po? Alam niyo po, pag siniraan mo ang iyong kapwa Kristiyano sa iba, para mo na rin sinisiraan yung sarili mo Andiyan pa ba tayo? At isa ito, kung babalikan yung aking personal experience, isa ito doon sa mga dahilan, ng aking kausapin yung isang tao na nang sabi, ako raw ay naninira doon sa ilan sa mga kapatid, Kaya kinausap ko po siya sapagkat nakarating ho sa akin yung balita na yun na ganun daw po ang aking ginagawa na ako po ay naninira. At nung kausapin ko siya, kanya hong pinasinungalingan yung bagay na yun, Although kinumpron ko siya ng mayroong pagmamahal, at sinabi ko sa kanya yung mga bagay na aking
o nasabi sa akin, nakarating sa akin, na ako raw ay naninira sa kanya. No? So, yun ay isang bagay na pinasinungalingan niya. Pero gayon pa man, sinabi ko sa kanya, alam mo ba, kapag ikaw ay siniraan ko, para ko na rin sinisiraan yung sarili ko. Okay? So, maging tanda rin ito sa atin. Ano mo, with regards doon natin sa iba. Okay? Amen. Ngunit ang tunay na kaibigan, tingnan niyo po yun ha, ay yung mapagkakatiwalaan. Minsan, malalim kasi personal, di po ba? Ano natin ito sa isang tao, na dapat na sa inyong dalawa na lamang ninyo, no, na maging pribado yung naihinga sa iyong kapwa. Okay? Amen. Pero doon sa mga taong madadaldal, no, ay wala daw pong maitatago. Amen. Hindi kayo madaldal. Yung mamin eh. Next. Tiyo natin. Yung arguments, no? Yung mga argumento. Yan, yung mga mahilig sa mga debate. Yan yung lagi mong makita na laging divisive, no? Yung kanyang mga sinasabi. Minsan, hindi pa natatapos yung nagsasalita, sumangsingit na kagad. Yung sinasabi naman niya, minsan, divisive. Ano po? Yan, makaingat po tayo, no? Lalo nito sa mga mahilig mga debate. No, tayong mga Kristiyano, dapat iwasan natin yung mga ganitong uri ng mga pakikipagtalo, lalo na kung nag-share tayo ng salita ng Diyos. Ano po? Sabi rin ni Paul, doon kay Timothy, no, iwasan mo yung mga walang kabuluhang pakikipagtalo. Amen. Minsan pinagtatalo, simpleng bagay lang eh. Di po ba? Minsan sa mga differences doon sa kanyang pananaw, sa kanyang interpretasyon. Ano po, minsan dyan tayo maaaring mahahasa. No? Yung attitude pa rin eh. Ang aanin natin eh. Paano tayo nakikiharap sa mga taong mahilig sa argumento. Ano po, hindi tayo maiiwas sa mga ganon, pero hindi mawawala yung mga ganon tao, pero pwede tayo makaiwas. Amen po ba? Lalo na kung nag-share tayo ng salita ng Diyos. O maaari kang manalo sa isang argumento, pero maaari tayong mawala ng kaibigan. O mga taong naaring maliligtas sana, pero napahamak dahil ipinagdiinan natin yung atin hong mga pananaw. Ano po? Andiyan po kayo? O babasahin ko po yung sinasabi ni Paul di kay Timothy. Sabi rito, chapter 6, verse 3, kung nagtuturo ang sino man sa ibang katuruan, ay di sang-ayon sa tunay na salita ng Panginoong Hesukristo at mga aral tungkol sa pagiging makadiyos. Siya ay nagyayabang, ngunit walang nalalaman. Sa sakit na niya maduligsa at makipagtalo tungkol sa mga salita, bagay na humahantong sa inggitan, alitan, kutsaan, at masasamang hinala. Mahilig din silang makipagtalo sa mga taong baluktot ang pag-iisip at di kumikilala sa katotohanan. Ang mga taong ito ay nag-aakala. Strife, no? Yung mahilig sa alitan. Ang tao daw magagalitin ay laging napapasok sa gulo. Laging nakikipag-away dahil sa init ng ulo. Alam niyo po, nung ako'y nasa sanlibutan pa, no, meron akong mga kabarkada na mga warpick ko sila eh. So, na kung saan, naikwento ko lang ho ilang mga pangyayari, aking natatandaan. Mahilig ko siyang mangursunada. Ano po, minsan dadaan na doon, wala kaming kamalay-malay, bigla lang naman niyang susuntukin. Ano po, siyempre, ikaw naman, parang bagang itutulak kang parang matubalani doon sa bagay na yon.
No? Kaya kawawa ang tao, no? Nadaraan po roon sa mga daraanan po niya sa lugar namin. Minsan naman, papara ng jeep, no? Pagpara ng jeep ay susuntukin yung nandoong pasahero. At kapag ka pumalag, ay nako, talaga naman. Sa anything, pagka meron kang kasama, hindi man ikaw ang mainit ulo. Kapag meron kang kasama ganito, ano po, ay talagang mapapasong ka sa talagang gulo. Kaya mas mainam na ang kasama mo ay yung mga mahinahong. Amen. Wala nang amen. So kaya nga piliin natin ano po yung ating mga kasama sapagkat ang masamang kasama ay nakakasira po ng mabuting karakter po yan. No? Kaya salamat sa Diyos, no, sapagkat nagkaroon ako ng isang higit na mas mabuting mga kaibigan, no, nung ako'y makakilala sa Panginoon. Kaya yung mga kaibigan ho natin sa sanlibutan, wag ho nating panginayangang iwan sila. Kung kailangan ito'y niloloob ng Diyos para sa atin, sapagkat higit na mas mabuti at mas marami tayong magiging mas mabuting mga kaibigan. Amen po ba ron? Glory be to God. So, sabi pa ron, to avoid the situation, ano po ang dapat? Para maiwasan ho natin ang ganitong mga sitwasyon, ng mga alitan, ng mga argumento, no, ay protektahan natin ating mga sarili na na itikom ang atin hong mga dila. Kana na magsalita. Amen po ba? Kung magsalita man tayo, yung aangkop sa tamang pagkakataon, di po ba? Salitang magbibigay buhay, hindi po ng magbibigay ng kaayusan at hindi po ng kaguluhan. Amen. Clench, ang ibig sabihin nun, itikom. Itikom na lang natin. Huwag na lang tayo magsalita. Kasi maaari pa tayo nagkakasala eh. Minsan pagkagalit ka, di ba? Nabubulalas mo eh. Kung ano yung mga bagay na hindi mo dapat sabihin. No, minsan nakakatisod pa doon sa mga nakakapakinig. Nandiyan po kayo? Ano pa? Itikom, disiplinahin, supilin. Para din yan sinasabi ni Paul, no? Habang siya ay tumatakbo, seryoso siyang sinusupil niya ang kanyang katawan, no? At alam natin, ang dila rin ay kasama sa bahagi po ng ating katawan. Kasama na rin yan sa pagsusupil natin sa atin ng mga sarili. Okay? Amen. Amen. Okay, palakpakan muna natin si Lord. Para maiwasan daw po yon, sabi nga sa inyo, hindi mawawala ang pinagmumulan, pero pwede tayong makaiwas. Personal yan eh. Tayo ho ang pipigil dyan, hindi ho yung ating kapwa. Tama po? Tayo. Pag nasa kanya-kanya na tayo, personal ho yan. Kaya panglima, sige, tuloy natin. The wrong uses of our tongue, panlima, ay yung boasting. Sabi natin, boasting. Ang ibig sabihin po niyan, kayabangan, no? And foolish talk. Sabi sa Proverbs chapter 17, verse 27 to 28, nagtataglay daw ng kaalaman ang maingat magsalita. Amen. Kaya nga, less talk, less mistake. No? Kaya maaari din, mahalaga yung tayo nakikinig muna. Sabi rin ni Santiago, di po ba? Dahan-dahan sa pagsasalita, makinig muna. Ano po? Huwag mong i-interruptin yung munang sinasabi ng iyong kapwa. Okay po? Kapag gano'n, sabi, nagtataglay tayo ng kaalaman. Ang maingat magsalita. Ano po? Think before you speak. Di po ba? Parang ganun lang yan eh. Isipin mo muna, ang sasabihin ba natin ay makabubuti o makakasama pa? Tignan po, So, yung mga ganyang klase ng mga salita ay tila parang palaso, no? Na ating binibitawan, no? Yung ating mga salita na tila parang palaso yan na sumusugat, no? Ng
puso ng ating pong kapwa. No, lumalagos hanggang sa kanyang anino. Ano po? So sabi sa Proverbs chapter 15 verse 4, ang magiliw na salita ay nagpapasigla ng buhay. Purihin po ang Panginoon. Amen. Ngunit ang matalas na pangusap ay masakit sa kalooban. So nawa ay maging maingat tayo. Tayong mga Kristiyano, na huwag tayo mapulaan at maging katitisuran ng ating kapwa sa paraan kung paano po tayo magsalita. Kung ikay palamura nung araw, dapat hindi ka na palamura ngayon. Dapat ngayon ay palamahal ka na. Amen po ba? No, ang siyang nagmamahal, tiyak na kanyang mabubulalas sa kanyang bibig, lalabas of the abundance of his heart, no, the mouth speak it. No? Kung ang pag-ibig ang siyang nagahari sa puso ng isang tao, ay tiyak na yun ang ibubulalas, no, ng kanyang bibig. Kaya nga, sa paraang ito, ng paggiliw na masalita ay nagpapasigla ng buhay. Di ba? Kaya yung malumanay na sagot sa isang galit, no, ay nakapapawi daw po ng poot yan. Di ba? Unang-una, bago tayo magsalita, isipin natin, tama ba ito? Totoo ba ito? O, totohanan ba ang ating sasabihin? Okay, pangalawa, ito ba ay confidential? Na dapat ay sa inyo na lamang ng iyong kausap? Ito ba ay mabuti? Ito ba ay makakabuti? Is it kind? And it is necessary. Is it necessary? Nararapat ba na sabihin? Minsan may mga pagkakataong itong apat na to ay kailangan nating gawin. Ano po? Depende sa sitwasyon at pagkakataon. Ano po? May mga katotohanan dapat lang din na itikom na lamang. Kung alam natin totoo na hindi rin makakabuti para ito'y malaman pa ng lahat, ay mainam na ilihim na lang. Huwag nang sabihin kung ano yung totoo. Okay? Amen po ba? Andiyan po tayo? Nawa ay nagbigay aral ho sa ating lahat, no? Itong mga bagay na ito. Kasi ano ho tayo no? Dapat tayong magkaroon ng kaibahan, no, sa ating pong kapwa, lalo na sa mundong ito. Make a difference in this world, no? Sa paraan kung paano po tayo mangusap, magsalita. Nawa, O Diyos, nawa ay patuloy tayo lipin ito, Panginoon. Subalit, nararanasan pa rin namin ang kapangyarihan, ang dulot nitong pinsala, Panginoon, sa aming po mga buhay, Panginoon, sa aming kapwa, sa paraan kung paano po kami magsalita, Panginoon. Kaya naman, kung meron po kaming hihilingin sa iyo, Panginoon, ayun pong ihingi ang tawad, Panginoon. Unang-una, sa mga salitang mga walang kabuluhan lumabas sa aming pong mga bibig, Panginoon. Sa mga nagdaang panahon ng aming buhay, sa nagdaang panahon ng aming pong buhay Kristiyano, Panginoon. Alam namin walang maitatago sa iyo. Ang lahat ay hayag sa iyong paningin. At ang iyong mga narinig, ang bawat salitang lumalabas sa aming mga bibig, Panginoon. Sapagkat yaon ang laman ng aming puso. Kaya naman, nawa o Diyos ay lagi naming ipinasisiyasat sa iyo ang aming mga puso sa higit sa lahat, Panginoon. Sa lahat ng aming mga iniisip, sa lahat ng aming mga sinasabi, at sa lahat ng aming pong mga ginagawa, Panginoon. Kaya Lord, sa oras na ito, uli namin hinihiling ang tulong ng iyong banal na Espiritu, Panginoon. In the name of Jesus. Hayaan po ninyo na ang bunga nito ay makita at mahayag sa aming mga buhay bilang mga Kristiyano. Saan man kami naroroon, O Diyos, sa aming tanggapan man, sa aming paralan, o saan mang aming mga tahanan, o saan mang mga lugar, Panginoon.
Makita mo naman, Panginoon. Nung ano naman ang aming puso, ang siya nawang laging lalabas sa aming pong mga bibig. Marami pong mga salamat, aming Ama, sa iyong mga itinuro po sa amin sa umaga pong ito. Umaasa po kami na may panibago kaming naging pananaw patungkol sa aming pagiging Kristiyano, Panginoon. At tulungan mo kami na lagi kaming maging maingat, Panginoon, sa lahat po ng bagay, Panginoon, lalong higit, Panginoon, sa amin ng mga pananalita, Panginoon. Ingatan mo ang aming bibig. Ingatan po niyo ang aming bibig, Panginoon. Salamat po. Ikaw, kaibigan, kung sa tanong iyong buhay, hindi mo alam kung kukunin ng Diyos ang iyong buhay, hindi mo alam ang iyong patutunguhan sa kawalang hanggan. Ang pagkakataong ito ay isang napagandang pagkakataon para sa iyo upang tanggapin mo ang kaloob ng Diyos ng buhay na walang hanggan. Sa pamagitan ng tinapos na gawa ng ating Panginoong Hesus doon sa krus ng Kalbaryo. Namatay siya para sa iyo, sa ating lahat, sapagkat ang lahat ay nagkasala. At walang sino mang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. At ito'y nagbubunga ng kamatayan, pisikal, spiritual, at gayon din ng kamatayang eternal. At dahil doon, ang tao ay makasalanan, siya'y